Itong aking kamuting ito, kung tawagin ay Imelda, sapagkat ito'y kinuha ng Mrs. Imelda Marcos parang sa Vietnam, sapagkat ang nature nito ay pagkatanim mo at maganda yung lupa, ay pag humaba ng ganyan ay may laman na. Pagkatanim, bibilang ka ng 60 days, ay ito'y may mga laman na, pero para maganda, abutin mo ng 70 days bago mo bunutin kung ang pagtatanim ay malimit. Ay sapagkat ito'y tira-tirahan ng El Nino, may nakita kong laman. Titinan ko kung paano. Ang plano ko ay magdala sa Occidental. Wala akong dalang, naputol na. Ang kanyang balat ay medyo orange ang kaunti, at kapag mura pa ay puti. Ang kanya namang laman ay ganyang medyo orange, at pagka magulang na talagang orange. Ito'y paborito ng mga nagkakamutikyo, sapagkat kahit hiwain ng manipis at tusukin ay hindi siya nasisira. Ako'y nagpatanim nito diyan sa parting Luciana. At yung panahong yun ay summer, ay sobrang titigas ang lupa. Hagya ng makwa ng araro. Ay di ang ginagawa namin ay nilalagay dyan, at hindi naman mahukay at matigas, tinatabunan ng mga tipak ng lupa. Yan, yung malalaking tipak ng lupa, at babawi na lang sa ipot ang manok. Adi gayon yung aming ginawa. Nako, sapagkat hindi makailalim at matigas yung lupa, ang laki niya ay papunta sa ibabaw. Gusto niyang umilalim, hindi naman niya magawa at matigas yung lupa, kaya nagbabalik-balikot ito. Nagbabalik-balikot na malalaki. Ay di sapagkat hindi maganda yung balat na kulukulubot, ay mura. Pero alam nyo, kapag binalatan man ng gayon ay sobrang ganda. Kaya yung mga nagkakamutik yun ay kasi nakabawi naman kami yata sa puhunan, sapagkat napakaraming lumaman. Ang tawag dito ay Imelda. Ang nature niya ito, yung kanyang ilalim ay medyo violet. Ganyan. Ito yung kamuti na super lumaman. Kami magtatanim ng magandang klaseng pagtatanim. Yung aming brother doon ay matanda, mga 70 years old na mahigit. Nagtanim siya ng tatlong gaya na kamuti, yung sabay 3 puno, pero mga tig 10 ng ganito sa isang puno. Aba, ay ng kanyang hukayan ay naka 31 kilos. Ay ang kamuti na maganda ay inaabot ng 70. Dahil yung mga itong lupa, pag tinamnan mo, ang halaman ay nagkakaroon ng mga kaaway na mga bakterya, mga virus. Kaya ito, halos ilang buwan na siya, may mga virus na ng mga ngainang kamuti yan. Pag dyan mo uli itatanim yan, ay magkakatanga na yan, magkakasira na. Dapat ay doon mo naman itatanim sa bandaron. Wag na uli dito. O di kaya ay sa ibang bukid mo itatanim, para yung halaman itong kamuti dito, hindi na kamuti sa sunod. Ibang halaman na, para yung cycle ng mga virus at bakterya na kalaban ng halaman ay masugpo, sapagkat wala silang kakainin kamuti, ay sila ay hihina. Nicole, pakuan daw ng kwan dyan, panghukay. Ito. Para sigurado yung pagtatanim, ang itatanim nyo ganito.
Yun ang kukuhain ninyo, hihingi kayo ng ilang laman at itatanim nyo sa inyong lugar. Susuloy ng marami yan. Pag gato nakahaba, saka ninyo itanim. Ano, yun ang tayo ngay magtatanim ng kamote. Kukuha, tatay ko muna. Pipili tayo ng ilang talbos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isa. Tayo magpapa. Hindi natin ibabaon. Apat. 5. 6. 7. Ito kasi yung mga nabulok na kwan. Daming anay oh. Kinakain ng anay yung panungkan. Kaya ito yung mataba. Lalagyan natin. Saka na natin lalagyan itong chicken manure kapag may ugat na. Dahil para matibay na sa bakterya. Ngayon, pag yan ay tumubo na, lalagyan natin ng mga nabubulok na damo dyan, lalo na kung dayami. Dahil kapag yung sustansya ay narito sa ibabaw, yung kanyang laman ay lulutang. Pag naglagay tayo ng ipot to sa ilalim, pailalim yung kanyang kwan. Yung kanyang pagkuha ng sustansya ay mahirap paglagay doon. Dito madaling maglagay ng sustansya sa ibabaw. Nutrients ang halaman na yan ay mga nabubulok na ganyan. Ang lagay ay unti-unti. Saka na natin dadagdagan. Luluwang ng paganyan yan, ay di luluwangan din natin yung tampak ng kwan. Yan. At i-report ko sa inyo, ipakikita ko sa inyo kung gaano karami ang laman yan. Ay malambot. Hindi ako ganong interesado na kwan. Yung laman niya ay papunta sa ilalim. Okay na yan. Dalawa, 3, 4, 5. Para nagbahay-bahayan lang kayo ng mga bata. Naglaro ng ganyan. Ito yung mga panang halaman na naging, ito yung kanya, tatampak dyan yung mga halaman. Kakainin ng kanyan, ng anay. At pag yan nakain na ng anay, wala nang laman sa loob yan, oh. Nakain na nila yan. Ito yung bagay na ayaw na ng anay. Ay di, maganda namang ilagay yan dyan. Pinakamaganda dayami. Pero yung panang mais, okay na rin yan. Yung pinaghimayo ng mais, busi lang mais, napakaganda nun. Hindi ko lang ito. Oh. Ito yung mais natin na matamis. Kasi lahat ng waste
na halaman na organic, kailangan ng ibang kwan yan. Bago yan makain itong kamote, ay kakainin muna ng mga bakterya, kakainin muna ng anay, ng ilang mga insekto dyan, mga fungus. At pag nakain na, yun ay pwede nang maging nutrients agad ang halaman. Kaya ito yung maganda ito. Ano rin? Mais pala oh. Ayan na ito. Oh. Ipas mo muna. Okay, ito muna ito. Ating style na gagawin dito. Kasi ito ay root crop. Ang mahalaga ay siya mag-ugat at yung ugat niya ay may makain. Diba? Kaya yan ay maganda ng kainin dahil yan ay mga halaman na nabulok. Kaya sarap na sarap dyan ang kamote. Yung sakwan ay kung ito, yung kamote ay parang nagmamakdo. Nagmamang inasal na unlimited dahil masustansya. Kaya sa halip na naghukay, nagtabon tayo ng kaunti, ipapatong natin. Dahil yung ugat diyan lalabas sa parang dahon. Dito. Yan. Hindi tayo naghukay. Ganyan lang ang ating ginawa. Sige, pagkabon na. Gagawin natin 2 patong. At ganda ng mga ganito, huwag niyong basta-basta itatapon. Dahil isa pa. Kuha ng isa pang 2 pang talbos doon. Ang pangalawang layer. Yung sa ilalim at itong sa ibabaw ay gagawin din nating 5. Ang kwinta ito. Kung ang isang ganito ay lumaman ng kalahating kilo, ay ito'y 10, ay di 5 kilo. Kung ang 5 kilo ay maging sa palengke ay maikuha mo ng 40 sapagkat magaganda, ay di meron kang 400. Yan. Okay. Atin ito pala maganda oh. Pati yung mga karton na. Oh. Saka natin lalagyan ng animal manure yan. Ito yan. Pag humaba pa ganyan yan, dadagdagan natin ng lupa. Hanggang matabunan lahat yung original na pan. Yan. At para yan ay kwan, maganda ay tatakipan natin ang kahit karton. Tatakipan natin. Kasi ito'y matutuyo. Para ngayong tag-ulan, hindi siya ianod. Ang problema kasi ng pag umulan,
inaanod papuntang ilog, yung mga topsoil. Lalagyan natin sa ibabaw na kahit manipis lang. Para hindi siya anurin. Lalagyan din natin itong tuyo na. Tandaan natin na yan ay kwan. Ang kwan na ito ay may makain agad yung kanyang ugat. Nakakuan tayo ng 3 puno na kamote, 3 pulutong na parang tayo lamang ay naglalaro. Sa katunayan ay kahit sa rooftop na simento ay kung may lupa kayo at mga dahon-dahon na bubulok, pwede itong gayahin na tayo magtanim. Kahit sa bubong. Lalo yung mga bubong na flat o simento ay pwede kayong magpakabuhay. Dahil yan ay yung ito nga palang mga talbos ng kamuting Imelda na yan, hindi masarap. Ngunit yung kanyang laman ay matindi. Hindi kagaya nung itong Taiwan. Yung kamuting Taiwan, bibili kayo sa palengke at pasisibulin yung laman. Yun yung pinakamasarap na talbos ang kamuti na aking nakain, Taiwan. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa Natural Wellness ni Pastor Vito.